So ito yung solar panel na gagamitin natin para ma-charge yung power station. Ito namang power station ngayon ay magsisimula sa 0%. Ayan. Ito yung power station na hindi gaano nagkakalayo sa capacity ng Bluetti AC180. Yan nasa 1,152 watt-hour. Ito naman nasa 768 watt-hour. And mas mura din ito kumpara sa Bluetti AC180. Sa package inclusions naman ito yung laman. Merong isang box. Nandito yung kanyang mga accessories pa. Ito meron tayong charging cable para sa solar or sa DC, and then AC charging cable para ma-charge sa kuryente or sa grid or sa socket, and isa pang car charger papunta dito sa kanyang DC charging port. So kung meron kang kotse, sasakyan, pwede mo na siyang i-charge otherwise sa solar panel na lang or sa kuryente. And next, meron siyang quality certificate, manual, and warranty card. And next, meron pa siyang isang grounding screw. So narito sa unahan yung kanyang mga main features. Ito yung ating LCD screen. Ayan. Ito yung ating mga power button. Ito yung main power button. Ito yung sa AC. Ito naman yung sa DC. Ito naman sa left side, ito yung ating DC or solar panel input charging port. Naglalabas naman ng power dito ng 12 volts, 120 watts, itong DC output. At ito naman sa baba, meron tayong mga USB port. Dalawang USB Type-C na 100 watts. So, mas mabilis tayo makapag full charge sa mga devices natin. Dalawa na kasi. Tapos, meron pang dalawang USB Type-A na 12 watts. And then, dito naman sa right side, meron tayong dalawang AC output. So, base dito sa meter, naglalabas siya ngayon ng 219.9 volts AC at nasa 50 Hz. Pero gamit yung Bluetti app, pwede na natin siyang ilipat sa 60 Hz basta meron tayong Bluetti app at maayos natin siya dito. Like this one. So, let's say kung maglalabas siya ng 60 Hz kasi naayos ko na sa Bluetti app. And eto, ayan, 218.9 volts, 60 Hz. And yung output waveform naman is pure sine wave na rin. Kaya pwede na rin siya kahit sa mga sensitive na appliances. 1,000 watts na rin ang power ng kanyang AC port at yung surge naman is nasa 2,000 watts at kaya na rin niya ang power lifting up to 2,000 watts para sa mga heating appliances. Dito sa taas, meron lang siyang isang maliit na hawakan and okay na rin naman kasi hindi naman siya ganong kabigatan. Tapos narito sa likuran, yung iba pa niya mga details, meron siyang label. And dito sa gilid, ito yung ating fan grill at ito yung ating ground screw, lagay ng ating tornilyo para sa ground at ito yung ating AC charging port. And now, wag na nating patagalin, punta na tayo sa actual capacity test. Itatry ko siya ngayon dito sa aming portable aircon. So, ito ngayon yung gagamitin kong aircon dito sa Bluetti AC70 power station na to. And syempre, gagamit na rin ako nitong power meter socket para makita natin kung ilang watt-hour nga ba yung makukuha nitong aircon na to at ilang watt-hour yung maibigyan nitong power station bago siya mag 0%. So, ito ngayon, ipa-plug ko na tong aircon. Let's see. So, ayan, gumana na yung ating meter and nagrarun na rin yung oras na and ilalagay ko na to sa pinakamababa. Eto, naka number 5 siya at malamig na rin naman yung nilalabas niya dito. Okay naman. At nagkukonsume naman siya dito ng nasa 312 watts. Eto, nasa 218 volts yung nilalabas nitong power station at nasa 60 Hz. Base naman sa power station, naabot siya ng 2 oras. Totoo nga kaya, 2 oras bago siya malobat dito. 0.5 HP yata to. At eto, nasa 2 minutes na. So, update ko kayo mamaya. And eto na guys, ngayon yung ating aircon and gumagana pa rin siya. So, papatayin ko na. Ayan. At eto naman yung ating power station. Let's see kung ilan pa yung kanyang tira dito. Ayan. Eto yung power station. Meron pa siyang tirang 8%. Ayan. Hindi ko siya direnay ng hanggang 0% kasi pangit yung sa battery nila. At dito sa meter, yung ating aircon ay nakakuha ng 608 watt-hour sa loob ng 2 hours and 21 minutes. Ayun. So far, tama naman yung meter nito kanina na 2.2 hours. Since nakakuha tayo dito ng 2.21 hours, meron pa siyang tira. So, ayun, itong aircon na to na nasa 350 watts yung average power consumption niya. Possible kayanin nitong power station na to sa loob ng mga 2 hours and 30 minutes. Kasi meron pang sobra di ba? Mga 2 hours and 30 minutes yung aircon na nasa 350 watts. And now, para sa iba pang appliances namin dito sa bahay, gagamitin na namin siya doon sa aming washing machine na automatic. Let's see kung ilang power yung makukuha niya at malulubot ba siya agad. Ngayon naman, ang lalaban ko ay mga kumot. So, matagal-tagal na labahan ito. And 100% naman yung power station. At kinabit ko pa rin yung ating meter para malaman natin kung mga ilang power yung makukuha niya dito sa power station at ilang oras tatagal or malolobat ba itong power station. So, ngayon, maglalaba ako ng mga kumot.
Ito yung washing machine. Naglalaba tayo ng ating mga kumot at kumukuha siya dito ng 300, more than 300 watts. Ayan, 311 watts. So, tingnan natin kung ilang percent yung matitira dyan. So, ito na ngayon yung last batch na nilalabhan ko ngayon. Naka-dryer na siya. Ayan. So, tama na to. Isasampay ko na muna. Ito ngayon, tapos na ako maglaba. Ayan, lahat yung nilabhan natin. At dito, tingnan natin sa power station kung ilan yung nakuha natin. Ito, yung power station ay meron pang tirang 83%. Ayan, 83%. Tapos dito base sa meter, nakakuha tayo ng 99 watt-hour. Ayun, 99 watt-hour lang yung nakuha ng ating mga nilabhan na yan. Gamit itong washing machine na ito. At nakapaglaba ako sa loob ng 42 minutes and 27 seconds. Ayun. Yan, matagal din malolobat itong power station kung siya washing machine gagamitin, since yung mga washing machine naman, hindi naman sila continuous mag-consume ng power. Nagko-consume lang sila kapag umiikot, tapos kapag tumitigil, ayun, wala na ulit. Magko-consume ulit ng power kapag umiikot. Kaya kahit pa halos 2 oras tayo maglaba gamit yung mga washing machine, medyo matagal din malolobat yung mga power station. Ngayon naman, habang nasa 80% pa itong power station, ngayon ay magsasaing naman ako dito sa rice cooker na 700 watts. Let's see kung makakapagluto tayo ng kanin at ilang percent pa yung matitira dito sa power station using the 700 watts na rice cooker. So, ito sa rice and ito yung ating power station. Nagkukonsume ng 701 watts itong rice cooker and aabutin daw ng 0.8 hours bago malobat ito. So, less than 1 hour. Pero yung rice cooker naman, hindi rin naman siya dire-diretso mag-consume ng power. Minsan tumitigil siya. So, siguro makakaluto tayo dito ng mga less than 1 hour at meron pa siguro tira yung power station. So, tingnan natin. And eto na, luto na yung ating kanin. Ayan, siya is naka-warm na lamang. Tapos dito, wala na rin siyang kinukonsume na power. So, luto na yung ating kanin. Eto. Ayan, marami-raming naluto ko ngayon. At eto naman yung power station. Look at that. Meron pa siyang 50% na tira. At base dito sa meter, ay nag-consume yung ating rice cooker ng 217 watts. Ayan. So, 700 watts yung kanyang power rating, pero naluto lang siya sa less than 1 hour at nakakuha siya ng 217 watts. Meron pa tayong 50%. Tas ngayon, finally, para sa may mga wifi o yung Starlink, subukan natin siya kung kakayanin nga ba niya at kaya nga ba niyang umabot ng magdamag. Well, hindi rin ako sure kung mas magandang subukan na lang natin. So, itong power station ngayon is 100% na fully charged na rin at malalaman natin ngayon kung tatagal nga ba siya sa Starlink internet na talaga namang malakas sa kuryente. So, ngayon, tatry ko na. So, ayan, gumagana na siya at malakas naman yung internet ngayon. Nasa 100 Mbps din pataas. At, ayan, nabawasan na yung power station. 98% na lang. At aabot daw siya ng 7 hours, sabi dito. Pero minsan lumalakas pa yung power consumption, so mas mabilis siyang malolobat. Pero ang sigurado dito, dahil nga malakas talaga kumain ng power itong Starlink internet na to, hindi talaga natin siya magagamit ng 24 hours or magdamag. Pero hanggang 9 hours or 8 hours or 7 hours, well, tingnan natin. And eto na ngayon, lobat na yung power station. And let's see kung ilang oras at ilang power yung nakuha natin. Ayan, 0%. At dito, umabot siya ng 11 and 38 minutes. Ayan. Naka 11 hours naman tayo at 38 minutes. At nasa 583 watt-hour yung nakuha natin sa power station. Umabot din naman ng 11 hours kasi nga naman gabi ko siya ginamit at nakatulog na rin ako ng gabi. So, wala nang gumagamit sa wifi. Kaya medyo konting power na rin yung nakuha ng Starlink. Ayun, malakas talaga sa kuryente yung Starlink, no? And now, punta naman tayo sa actual charging test. Gaano nga ba siya kabilis bago ma-fully charge? So, etong power station ngayon is nasa 5%. And i-charge natin siya sa kuryente. Itatry natin yung kanyang mga charging mode. So, dito merong silent, meron ditong standard, at meron din ditong turbo. Yung silent siya yung pinakamatagal mag-charge. Yung standard naman medyo mas mabilis-bilis ng konti. At yung turbo naman yung pinaka-fast charging niya. Pero, hindi madalang gamitin yung turbo kasi mabilis mabawasan yung lifespan ng battery. Pinaka-recommended talaga yung silent o kaya naman yung standard. So ngayon, subukan natin sa silent charging. Let's see kung mga ilang oras daw siya mafu-fully charge. Base naman dito sa monitor nitong power station, mafu-fully charge daw siya kapag nasa silent charging ng 2.5 hours. Ayan. 2.5 hours mapu-fully charge kapag siya is nasa silent charging mode. At kumukonsume siya ng 285 watts. So, ilagay natin sa standard. Ayan. Naka-standard charging niya siya at tumataas na rin yung charging power. Umabot siya ng 448, 449 watts. Mapu-fully charge daw siya ng 1.6 hours. And now, try naman natin dito sa turbo charging mode.
tataas din yung kanyang power ng hanggang 500, 600, 700, 800, 900. Ayan. Tumaas siya ng 934 watts at mafu-fully charged in just 0.7 hours. So in this case, less than 1 hour lang yung kanyang charging time kapag sa turbo charging mode. So ngayon, tingnan natin yung kanyang actual charging time talaga kapag naka-turbo charging mode. May nilagay naman ako meter dito kaya makikita natin kung mga ilang oras siya bago ma-fully charge. So let's see. 7% na siya ngayon. And eto ngayon, fully charged na yung power station, 100% na. So tingnan nyo kung ilang oras siya bago na fully charge. Eto, na fully charge siya sa loob ng 1 oras at 5 minuto. So medyo okay na rin. At nakakuha naman siya ng 811 watt-hour. Ayun. Hindi siya umabot ng mga 768 watt-hour lamang pababa since meron nga diyang power loss. At medyo mataas pa rin yung nakuha niya kahit na mayroon pa siyang 5% kanina itong power station. So normally ganoon naman talaga, mas mataas yung makukuha kahit na mababa yung kanyang battery. So to sum up lang natin, kahit na naka-turbo charging mode na siya, hindi pa rin natin siya na fully charged ng less than 1 hour kahit yun yung nakita natin dito. Umabot pa rin talaga siya ng more than 1 hour kahit pa mayroon pa siyang tirang 5% kanina. Ayun, more than 1 hour pa din kahit naka-turbo charging mode na. And kung i-charge natin siya ng silent charging mode, yung pinakamabagal, mas matagal pa. So ayun, fastest charging time niya is nasa 1 hour din. Ay now, subukan na natin siya sa aming solar panel. Bumili kasi kami ng bagong solar panel ngayon na malaki na, 550 watts. Hindi ko alam kung kayanin niya, pero mas magandang subukan na lang natin. At gaano siya nga ba kabilis ma-fully charge gamit yung mga malalaking solar panel. Ito yung solar panel na gagamitin natin para ma-charge yung power station. This is 550 watts at nasa 54 to 55 volts yung kanyang maximum voltage. So try natin sa power station. Gagamit lang ako ng PV wire since maikli nga yung wire nitong power station. So dudugtungan ko na lamang siya nitong extension wire. Sobrang ikli lang kasi ng wire nitong solar panel na to at hindi talaga siya magagamit pang charge ng power station kung dito rin ikakabit yung cable ng charger ng power station. Sobrang ikli niya at may kasama naman siyang MC4 connector kaya mga extension wire na lang yung bibilhin. Ito namang wire na ginamit ko pang kabit sa power station, may kasama talaga MC4. So, ano lang siya, plug and play na lang. So, dadalhin namin to sa initan. Hindi pa kasi namin to naikabit sa mga solar railings, kaya dito muna namin tatry sa initan. Dito lang muna sa baba. Since mas malakas naman yung sunlight dito, mas malakas din yung power dito. Yan. So, ayun na yung solar panel nakalantad na sa sikat ng araw. Check natin yung kanyang voltage kung gaano kalakas. Meron siya ditong 49.3 volts. Nababasa ba? 49.3 volts. At ito namang power station, kaya niya hanggang 58 volts. So wala naman tayong problema dito. At yung solar panel, yung maximum niya is 550 watts. Itong power station naman, 500 watts lamang. So mataas yung power station, dapat possible siyang masira kung hindi siya protected kapag lumakas yung power ng solar panel. Pero check din natin kung masisira ba tong power station, kung mag-overload ba o hindi. So ito na, ito yung ginamit ko, yung charger mismo, DC charging cable or solar panel charging cable, itong AC70. So dito natin siya ikakabit. Ito namang power station ngayon ay magsisimura sa 0%. Ayan, lowbat na lowbat siya. Try natin siyang i-charge ngayon. Ang oras naman ngayon ay ito, 11:05 ng tanghali. 11.5 at yung solar panel nakakapag-supply ngayon ng nasa 426 watts. Ayan. Ganong kainit, ganong kalaking solar panel, nakapagbigay ng 426 watts. So wala naman naging problema, dire-diretso naman yung charging power niya. So try natin kung mga ilang oras bago ma-full charge using the power station. And now guys, I fully charged na yung power station, 100% na. Yun nga lang, hindi ko nakita kung anong oras kanina na fully charge kasi napabayaan ko siya. Ang oras ngayon is 1:16 ng hapon. Ayan. Isa pa nga pala sa feature niya ay yung kanyang UPS or uninterruptible power supply at yung kanyang pass-through charging. Meaning, pwede na siyang isaksak sa kuryente, i-charge sa grid or sa solar panel habang magsasaksak din tayo ng appliances or mga devices pa dito sa kanyang output port. At ang maganda nito, kung sakaling mawala ng supply ng power or mawala ng kuryente, mawala na yung solar panel o gabi na, automatic siyang magsusupply ng power dun sa ating appliances. So, hindi sila may interrupt. Kung sa mga wifi, gagamitin nyo sa laptop, maganda siyang gamitin para hindi mamatay yung wifi kahit mag-brownout. So, subukan natin. So, ganito mag-work ang kanyang UPS or uninterruptible power supply. Ipa-plug natin sa wall outlet itong ating power station gamit yung kanyang
charging port na pang AC. So ngayon, magcha-charge na itong power station sa kuryente. And kapag nag-plug tayo ng appliances dito sa ating power station, buhay natin to. Ang mangyayari, itong appliances natin is nakasak dito sa power station, hindi siya kukuha ng power dito sa power station. Magdadirect siya na kuha ng power dun sa ating wall outlet. So mapapansin nyo dito, itong appliances natin na water heater ay kumukuha ng 485 watts. Pero yung pumapasok sa power station is 484 watts din lamang. So pareho lang sila. In this case, yung pumapasok sa power station galing dun sa ating wall outlet ay direkta ding napupunta dito sa appliances natin. So hindi pa babawasan ng power itong ating power station. Pero kung sakaling nag-brownout naman, so tagtagin natin yung ating wall outlet. Ito. Ayan. Ang mangyayari, automatic namang magsusupply ng power yung power station papunta dito sa ating appliances. Ayan o, tuloy-tuloy pa rin siya, hindi pa rin siya namamatay kahit na mag-brownout or mawala ng kuryente dun sa wall outlet. At isa pa rin sa mga feature nitong power station ay yung power lifting mode. Kahit na 1000 watts lang yung kanyang output power continuous sa kanyang AC port, kaya niya pa rin mag-supply ng 2000 watts which is para lamang sa mga heating appliances gaya ng rice cooker, water heater, flat iron. So, mas maganda rin subukan natin ngayon. Ngayon, itong power station ay patay pa yung kanyang power lifting mode. Hindi ko pa siya binuhay dito sa Bluette app. Ngayon, try natin magbuhay nitong rice cooker. Tapos, pagsabay natin itong water heater. Let's see kung gagana. Itong rice cooker is 700 watts. Yung water heater naman is 500 watts. So, let's see kung kaya niyang magsabay itong dalawang heating appliances natin. So, let's see. Ayan, nagsusupply siya ng 1179 watts. Lumampas siya sa 1000 watts pero kinakaya pa naman ng power station. Tingnan natin kung mag-overload ba siya dyan kahit hindi buhay yung ating power lifting mode. And ayan, after ilang minutes, nag-alarm na siya, tumigil na. So, base dito sa ating app, yung kanyang alarm dito ay ito. Ayan, inverter overload. So, hindi na kaya ng inverter kasi nga naman 1000 watts lamang siya. So, ngayon, try nating buhayin yung kanyang power lifting mode dito sa app. Dito sa kanyang settings, meron ditong sa baba. Ayan, power lifting. Turn on natin yan. Ayan, meron ditong sign na lubas yung naka-arrow yung kamay, yung muscle. Then, turn on natin to. Ayan. And then, buhayin ulit natin itong mga appliances natin na water heater at rice cooker. Kung siya ngayon ay titigil pa. Eto, ilang minutes na rin, umiinit na rin yung tubig dito sa rice cooker. Tapos dito naman, malapit na rin siyang bumulak. At tuloy-tuloy naman yung pag-ano ng mga appliances. Hindi naman sila namamatay. At yung power station naman tuloy-tuloy din. Ayan nga lang, nasa 91 watts, 91% na lamang yung tira sa power station. Kaya naman, malakas sa power yung mga heating appliances. So yung power lifting mode, maganda gamitin lang siya kapag no choice lang or mga emergency. Kasi nga, mas mataas na power na appliances, mas mabilis malalobat yung power station. For emergency lang or no choice ka, maganda siyang gamitin. So ayun guys, tapos na yung pag-test ko sa power station na to. Ilalagay ko na lamang yung link nito tsaka price niya sa ating comment section. And para sa inyo ba, okay na ba yung kanyang performance? Comment nyo lang yan dyan sa ating comment section below.